Makakausap, panauhin po natin na ang oras ko sa kanila sa ngayon ay alas 10:30 na ho ng gabi. Mangi-istorbo lang tayo. Alam ko pagod na pagod at marami inaasikaso dyan po sa ICC, International Criminal Court. Ang isa sa accredited na lawyer po ng ICC, Attorney Gilbert Andres. Nasa atin yun na ba, Sen? Good morning, Sen. We miss you, Sen. Welcome back. Attorney Gilbert Andres, nasa ating linya po mga kapuso, ICC List of Counsel at Executive Director ng Center for International Law. Attorney Andres, magandang gabi ho dyan sa inyo sa Netherlands. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Attorney? Hello, Orly. Oo, good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao at good evening po ngayon sa the Netherlands. Una muna akin taos pusong pasasalamat sa pagbibigay po ng pagkakataon. Alam ko po pagod na pagod ho kayo ngayong araw na ito. At you have to extend your bedtime para ho pagbigyan natin pong kahilingan. Para na rin po sa mga katanungan po ng ating mga kapuso dito ho sa Pilipinas. Siguro nung kayo andyan dyan sa Netherlands, teka muna, bagay rin ho ba kayo ng mga prosecution sa kaso kinakarap ng dating Pangulong Duterte dyan sa ICC, Attorney Andres? Lawyer po ako para sa mga victims po ako ng war on drugs. Mabuti naman ho yun. Kumusta ho ba ang paghahanda ngayon ng prosecution? Kasi noong mga nakarang araw, puro defense ang aming naire-report at naririnig ho namin, lalo na ho yung pagpasok ng isang Attorney Nicholas Kaufman, British-Israeli na miyembro ho ng panel, defense panel para ho kay dating Pangulong Duterte. Kumusta ho paghahanda po ng prosecution, Attorney Andres? Oo, yan talaga yung yung aspect na hindi talaga natin alam kasi it's really nasa within the office of the prosecutor yan. Ang malalaman na lang natin kung anong masasabi nila doon sa may issue ng court at doon sa mapapublish court records at kung ano man ma-manifest nila during the hearings. Okay. Kaya doon lang po natin malalaman yan. Speaking of... Pero I'm pretty sure they're preparing po sa confirmation of charges. I'm based din sa mga order ng court, ng pretrial chamber. They're also doing that disclosure duty to the defense. Okay. Yung narinig namin nung pre-trial, may 19 witnesses and another 24 witnesses dito po sa kasong ito. Ilan ho dito ang obviously galing yan dito siyempre sa Pilipinas, yung mga victim ng Oplan Tukhang o ng illegal drugs campaign ng dating administrasyon. Ilan po rito ang magagaling ng Pilipinas at paano ho bang paghahanda po sa kanila, Attorney Andres? Yan talaga. Oo, yung Orly, yung hindi pa talaga ma-specify for security reasons. In fact, merong witness na malalaman na lang during the hearing. Malalaman na ng publiko po during the hearing. Kasi very sensitive po yung security concerns, lalo na yung context dito ay international crime po. So hindi ho ito yung nakasanayan nating na-observe sa mga court trial, lalo na sa Pilipinas, na lahat ng mga ebidensya and testigo pinag-uusapan bago simulan o bago yan talakayin ng korte during the trial. Dapat merong paunang paabiso sa magkabilang panel. Hindi ho ganyan ang mangyayari, Attorney. Ganyan po mangyayari. Merong pag-aabiso, merong ang tinatawag na disclosure duty, yung prosecutor. O pati yung defense, except that hindi siya isa sa publiko. Okay. Kasi yun nga para hindi po alam ng madla, ng public, para kasi may security concerns Baka merong mag-arise na serious threat. Doon po sa potential witness. Alam naman natin na international crime kasi yung naka-charge po dito. At ganun din po yung isinasaalang sa mga previous experience po ng ICC. Kaya yun, hindi po siya basta-basta lang pinapublish.
Pero in case na naiparating ang information sa pareho, halimbawa, defense and nag-inform sa prosecution, and the prosecution nag-introduce itong ganitong mga witness and evidence, testimonial man yan, deposition man yan, kung ano man yan, but nabunyag o nalaman ng publiko, meron bang sanction na pinatutupad yan ng ICC sa sino mang sa publiko ng dapat sekretong pagpresenta ng ebidensya, testigo, Attorney Andres? May potential. Oo, nasa yan, Article 70 ng Rome Statute with respect to the administration of justice. Lalong-lalo na kung talagang pa yan, hindi pa dapat sa publiko because of the security concern. Oo. So I assume pag may lumabag dito na contempt of court. Pwede po yan. Pwede po. Okay, anyway. Ang Actually, tawag po ay offenses against the administration of justice. okay. Yan. Oo. Mabigat pa ang parusa dyan na pinapato ng ICC. Natatanggalan yung mga tipong May kulong po. pero hindi naman tinatanggalan ng lisensya. Hindi naman ganoon. Hindi naman po. Actually, may nangyaring case dati na yung counsel nagpresenta ng witness tapos pang merong allegation na coach witness, kaya at the end of the hearing yung counsel sila na po ang naging detainee. Ayun. Oo. So hindi na So this is a serious actually infraction. So yung itong offenses against the administration of justice. Okay. Actually, ang paksa po sana gusto naming papahapyaw pa lang ito, attorney. Marami lang kasi interesado kung paano tumakbo ang kaso. Gusto lang namin, siguro na parating na ho sa inyo nung nakaraang linggo, itong Biyernes, napag-usapan yung tungkol sa red notice and red diffusion. Ito po yung obligasyon ng Interpol. Iba-iba pala yan, parang rainbow. May red, may blue, may orange, may purple. Depende sa purpose depende sa purpose. Red notice kasi is to look and arrest, and kung kinakailangan ay dalhin sa ICC. Ibig sabihin, i-repatriate ang isang hinahanap na individual na naharap ng kaso, may kinakarap na kaso sa ICC. So, yun ay malinaw under the term of red notice. And then there is this red diffusion. Para ho sa kalaman po nating mga tagapakinig, ano ho ba itong red notice and red diffusion? At meron ho ba itong malaking pagkakaiba ho na ikukonsidera natin, Attorney Andres? Actually, to be very frank, in terms of serving the ICC arrest warrant, there should be no, substantive, walang mabigat na difference. Kasi kung tingnan mo dito, ano bang in-apply ng gobyerno ng Pilipinas para po i-arrest at i-surrender si Mr. Duterte? Ang in-apply po ng Pilipinas ay RA 9851. Section 17 po nun. Ang RA 9851 po, ito pong tinatawag na IHL Act. Human Rights Act. International Humanitarian Law. Pero meron ding krimen doon na crimes against humanity. Meron ding genocide. Kaya actually, ang Interpol po, ano po ang naging role ng Interpol? It's really just to transmit that arrest warrant. Kasi kung wala po yung Interpol, matagal po i-transmit yan from ICC to the Philippines kasi it will have to go through diplomatic channels. Kaya the Interpol was just the conduit. Siya lang po ang taga-pamigay. Nag-transmit po ng arrest warrant from the ICC patungo po sa Philippines. So whether it's red diffusion notice, red notice, it's irrelevant for Philippine domestic purposes. Kasi ang legal na batayan po ay nasa Section 17, Paragraph 2 ng RA 9851. And I'm pretty sure alam na po ng bansang Pilipinas yung Section 17 na yan. Na nakaloob po dyan, in the interest of justice,
Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international criminal Okay. tribunal. So, pakicorrect yung aking pangunawa dito, Attorney Andres. Opo. Hindi material sa puntong ito kung papaano nakipag-ugnayan ang Pilipinas sa Interpol. Opo. Sa halip ang bigat ay doon sa kung meron bang warrant of arrest o wala. Opo. At kung meron, Tama po yan. obligasyon tayo na irespeto ito dahil sa atin na ring parang pagkakaunawa ko pa dahil na rin sa commitment natin sa buong daigdig sa pagtataguyod ng international humanitarian law. Tama ho ba yung pag-unawa ko, Attorney Andres? Tama po yan. At in fact po, ano rin to, this is an act of sovereignty. Kasi ang batayan po ng legal na basihan po ay batas po natin, RA 9851. At dahil parte tayo ng International Community of Nations at gusto po natin ng hustisya para po sa mga biktima po ng crimes against humanity at any international crime, napag-isipan po ng Kongreso natin na ilagay yung Section 17 sa RA 9851 in the interest of justice. Kaya yun lang po dapat ang isaalang-alang din po natin. Yung interest po ng biktima para po makamit ang hustisya sa isang international crime. Okay, so para na rin siguro for the sake of argument, sige, pagbigyan natin yung mga nagtatanong dito sa atin, nakikinig sa atin ngayon sa Facebook Live, Attorney Andres. Paano ba dapat unawain yung sinasabi na may hinahanap kaming warrant of arrest? Ipakita nyo kung merong warrant of arrest and I assume dahil nga Interpol ang magpe-present ng warrant of arrest kung may aarestuin isang individual. But in this case, it is called diffusion. Naipaliwanag yun na, mahalaga yung warrant of arrest. Pero but in this case, ano ba magkakaiba? Kasi sa mga naririnig natin, red notice, yan ay dumaan sa formal na proseso through Interpol. Pirmado ng Secretary General nila. But ang diffusion is just an agreement between two countries na miyembro ho ng ICC or in this case, tulad na binabanggit niyo, Attorney Andres, dalawang bansa na kumikilala sa international humanitarian law. Tama ho ba yun? Malaki ba pagkakaibahan talaga ho nun, Attorney Andres? Sa tingin ko po, hindi talaga magkalayo. Hindi ganun kalaki yung difference nun. Kasi yun nga, in fact, eto lang, gusto ko lang linawin, no, ang Interpol po, hindi po siya nag-i-issue ng any arrest warrant. Hindi po. Ang korte lang po. Tama. Ang role lang talaga ng Interpol is to really facilitate talagang interaction, interagency, state mechanism lang po siya para po magpasahan po ng mga arrest warrant. Let's say mayroon pong arrest warrant na galing po sa isang bansa. So, i-course po nila yan through Interpol at kung matanggap po ng another bansa, diyan po magkakaroon ng extradition proceedings. Assuming po yung dalawang bansa na yun ay may extradition treaty. Extradition. So, unawain po natin, ang nag-issue kasi ng arrest warrant dito, hindi naman po isang bansa. Ang nag-issue po ng arrest warrant na to ay isa pong International Criminal Tribunal, which is the ICC. Kaya pinasa po sa Interpol para po ma-transmit sa Philippines. Tapos nasa domestic law lang ng Pilipinas. Paano ba nila i-implement yung arrest warrant ng ICC na yon? At yung naging domestic mechanism na yon ay actually yung RA 9851 Section 17. At Orly, gusto ko lang i-klaro na i-emphasize also na yung RA 9851, pinasa po ito noong December 2009. Yun po, hindi pa po tayo partido sa ICC Rome Statute. And yet, napag-isipan na po ng ating Kongreso na isa batas po yan na in the interest of justice, pwede pong isurrender ang isang Pilipino sa isang International Criminal Tribunal. Sa bagay, sa mga nakakaunawa naman kung paano tumatakbo ang justice system, isa lang ang dapat isipin, meron bang warrant o arrest o wala?
Tama ba yan? Opo, Yun yun lang lang naman, po. Tama po yun. yun lang naman na dapat nating isipin sa meron bang warrant of arrest o wala. Kasi parang pag yung pinadala dito, sino talaga ang nanghuli, hindi dapat kinikilala. Yung pa isang tanong, Attorney Andres, Sige po. obligado ba tayo na wag kilalanin itong wag ganitong uri ng warrant of arrest dahil tayo ay isang sovereign country? At hindi dapat ito pinatutupad sa atin ng ganun-ganun na lamang, Attorney Andres? Okay, may dalawa po akong sagot dyan. Base din sa Section 17. Opo. Kung ang arrest warrant po ay galing po sa ibang bansa, wala pong effect yan sa atin, yung arrest Tama po. warrant ng isang bansa. Okay? Mm. Kaya may legal effect lang po yan kung mayroon pong extradition treaty between the Philippines and that other Another country. nation. Opo. At hindi lang po yun. Aside from that, dapat po maidaan po yung arrest warrant na yun sa isang extradition process. So through our courts. Pero sa tingin ko po, sa palagay ko po, basahin po natin yung Section 17, nakalagay din po dyan yung surrender. Sa tingin ko po ang surrender dyan, nag-refer yan doon sa international court kung tawagin. Kasi remember, ang international court, hindi naman po yan bansa eh. Hindi po siya estado. Wala namang treaty between one country, wala namang extradition treaty between the Philippines and any international court for that matter. Kaya doon po papasok yung surrender. Okay. Now, ano bang role ng sovereignty dito? Yun nga, in the act of sovereignty, ang Philippine authorities actually, in the interest of justice and in an act of sovereignty, surrendered that Filipino, who happens to be Mr. Rodrigo Duterte, to the International Criminal Court because of its arrest warrant. So it's actually an act of sovereignty. Okay. Meron bang pagkakataon, pwede bang tanggihan halimbawa ng isang bansa yan na hindi naman miyembro ng ICC, yung warrant of arrest na yan? Actually, pwedeng tanggihan. Oo, Depende sa totoo yan. gobyerno, no? Depende sa Kasi administrasyon. nakalagay dito, may surrender, may May not. dispense with. Yun nga po eh. Oo. Ano Kaya po, act of sovereignty po siya. Kasi tingnan naman natin, sino ba yung chief architect of foreign policy? Presidente po yun. Okay. Hindi ba pwedeng dapat ay idinaan muna sa korte ng Pilipinas itong bago yung extradition, bago yung paglipad sa ICC, pinag-usapan muna sa korte dito dahil hindi naman daw tayo miyembro na ng International Criminal Court, Attorney Andres? Magandang tanong yan. Kasi mayroon pong iba nag-argue po na dapat sinunod daw ang Article 59, 59, yeah. Pero ng Rome Statute, Pero dahil hindi na nga tayo partido sa Rome Statute, ang Article 59 po ng Rome Statute, wala na yung ganung proseso. wala na pong bisa sa ating bansa. Oo. Kasi ang bansa natin, ina-apply lang po ng bansa natin yung domestic law, Now, kung ang Rome Statute may bisa pa sa Pilipinas, pwede po siyang isipin na has a legal effect like a domestic law. Pero sa makatuwid, dahil hindi na po tayo partido sa ICC Rome Statute, wala na po siyang bisa in the same legal effect as a law. Kaya hindi na po pwedeng ma-invoke po ang Article 59 ng Rome Statute. Kaya yun nga, yun yung naging unforeseen na legal consequence nung pag-alis ni Mr. Duterte from the ICC Rome Statute. Okay. Kaya dahil wala ng Article 59, wala po siyang legal na epekto sa Pilipinas, Section 17 of RA 9851 ang susundin. Kaya talagang daming mga nagbibigay ng reaction siguro kung magkasundo pa yung dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo, baka pwede bang pagbigyan na hindi nyo pwedeng arestuhin yan hanggat ako'y nabubuhay. Siguro ba yun naman nakikita natin dialogue, pero alam naman natin yun naman ang katotohanan din sa obserbasyon po ng ilang mga nasa larangan po ng pagtatanggol, nasa larangan
naman po ng batas. Ano po, Attorney? Panghuli na siguro, Attorney. Mordy. Yeah, go ahead. Oo, actually may maganda kang punto ano. Naintindihan ko na sa Pilipinas palaging ang usapin politika no. Opo, yung nga po eh. Naintindihan ko po 'yan no. Mm. Mahilig po tayo sa politika. Pero sana tingnan din po natin ng ating mga kababayan na hindi lang po issue ng politika to, dapat tingnan din na yung issue po ng hustisya para po sa mga biktima ng war on drugs. Lalo na yung pag nakikita ko yung mga picture nito nakalipas na araw, nagbabalik sa alaala ko yung mga picture ng meron nga doon modern Pieta. Yung Ay, kalong-kalong. opo. Kalong-kalong yung Talagang- mister. Okay. Anyway, Nagdagdag po. Okay, Attorney Andres, panghuli na lang siguro, yung reaction lamang po ninyo doon sa sinasabing ano man itong pinag-uusapang legalidad sa pag-aresto, legalidad sa pagpapatupad ng warrant of arrest, ay maaring gamitin ito para na rin kung gaano kabilis dalhin sa the Netherlands ang dating Pangulo, ay mabilis na rin ito maipapauwi sa Pilipinas. Oo. Alam mo sa ano no, sa ICC talagang isang prinsipyo po na kanilang tinitingnan na yung right to a fair trial po ano ng Okay. akusado. Opo. Kaya wala pong makapagsasabi na wala pong due process, wala pong fair rights to fair trial dahil meron po. Meron po 'yan. Kasi tinagtag po 'yan doon pa lang sa Nuremberg Military Tribunal. Oo. After ng World War II. Mm. At isa po yan sa mga established principles po ng international criminal law. Kaya patas lang po ang pagtingin po ng ICC. Titingnan niya lang po ang facts at yung ebidensya at yung batas po. Wala din po siyang ino-consider ng mga political ramifications po dahil ang ICC po ay isang korte at hindi po siya isang political body. Mm-mm. Kaya makakaasa po tayo na tanging ustisya lang, due process ang ipapairal po ng ICC. So, ibig sabihin, kung meron mang akusasyon na legal o illegal ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo, kung ano man ang katotohanan sa likod na ito, ay kinakailangan maghintay sa desisyon doon sa kanyang kasong kinakaharap na crimes against humanity. It has to wait and hindi yung, sige, may mali sa proseso, uwi ka muna while continuing the trial. Walang ganon, Attorney Andres. Meron din kasing doctrine sa international criminal law, ano, maglalatin po ang konti, ano. Sige po. Malacaptus benedictentus. Malacaptus benedictentus. Kung ano man po ang sinasabing naging mukhang question po o tanong sa naging proseso sa pag-aresto po, hindi po siya makakaapekto sa legalidad po ng criminal proceedings po sa isang international criminal court. Dahil po ang kaso ay international crimes at dapat po nandoon po ang akusado nasa harap po ng korte kasi ayaw din po ng international court, criminal court na magkaroon ng trial in absentia po. Ayaw niya po yun. Kaya malacaptus benedictentus. I-memorize na po natin yan. Sinusulat ko nga nalala ko lang kasi mala in se, mala in prohibitum. Oo. Pareho din niya Orly, malacaptus. Mamala. Ano mang kamalian, meron daw sa pag-aresto, hindi makakaapekto sa kaniyang criminal proceedings. Tinatag po yan sa Eichmann case noong 1960s. Si Adolf Eichmann. Si Adolf Eichmann. German officer. German Nazi officer na pumunta po ng Argentina, doon nabuhay in a presumed identity at nadatnan po siya doon ng Mossad at siya po ay napanood ko yun sa Netflix final operation. Final operation yata. Final operation at dinala po sa Israel at kinwestiyon niya yung pagkakidnap niya. Pero sabi ng korte ng Israel, hindi yan nakakaapekto sa iyong proceedings kasi you are charged for an international crime.
At kay Mr. Rodrigo Duterte, sa tingin ko po, wala pong kidnapping. Oo, public naman po nun. May dala pong arrest warrant. May basihan sa Section 17 of RA 9851. So, everything is in order and in process. Kaya sa tingin ko walang kidnapping. At kung may mang question, malacaptus benedictentus. Okay. Attorney Andres, maraming salamat sa inyong Latin input. Good luck po sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay po ng mga kaalaman tungkol po sa kasong yan. Pinag-uusapan yan ngayon sa International Criminal Court. Attorney Andres, good morning po muli sa inyo. Magandang gabi ho dyan sa Netherlands. Ay, maraming salamat din, Orly, at sa DCWB, at mabuhay po tayong lahat. Thank you po sa inyo. Attorney Gilbert Andres, mga kapuso, ICC List of Counsel at Executive Director ng Center for International Law ang inyo pong napakinggan. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.